And ayun na nga, first day of school ni Kyle ngayon. Ito yung pinakaunang puro Ilocano. Ito yung pinaka first time niyang mag-school dito sa US. Kasi last year, hindi siya pinayagan ma-admit kasi nga kulang pa daw siya sa mga vaccines. No? Kaya we decided na i-homeschool siya last year. So, today is yung pinaka first time niya pumasok. And knowing Kyle, parang, ganoon din naman ako nung bata, no? Napakamahiyain, hindi masyado nagsasalita. Well, naiintindihan ko naman siya kasi ganoon din ako nung bata, no? So, hindi madali talaga yon. So, ito, parang sobrang, sa kanya to, sobrang malaking adjustment para sa kanya. Pero alam ko naman na kakayanin naman niya yan. Ang iba lang kasi dito, syempre, ay yung language dahil English. And syempre, baka naiilang pa siya magsalita ng English dahil parang tawag dito, nako-conscious, ganun. Pero sabi ko naman sa kanya, bata ka pa and kung araw-araw laging ganyan yung nakakausap mo, I don't think so na hindi ka gagaling mag-English talaga. Pero ayun, no, sabi ko nga sa kanya, nung pumunta kami sa open house ng school niya, kung sigurado ba talaga siya, kung gusto ba niya talaga. Ayun, gusto naman daw niya talaga. Gusto daw niya itry yung feeling ng school dito. Gusto niya ma-feel yung ganon. Tapos, nung pumunta nga kami dun sa gym ng school niya, sabi niya sa akin, ang ganda parang sa mga movies. Kasi yung usually nakikita natin sa mga movies na ay sa basketball court. Ganun na ganun kasi yung mga itsure. And isa pa, talagang pinaalalahanan ko siya na mamili ng kaibigan, unang-una. Pangalawa is pakiramdaman niya sa sarili niya kung kaya ba niya or what. Pakiramdaman niya kung nabubuli siya. Gano'n, yung mga gano'n, magsabi lang siya sa amin kasi flexible naman kami. Sabi ko nga sa kanya, naiintindihan ko if ever man na mahiya ka or what. Kasi pagdaan ako rin yan. So, yung mga time na yon na alam mo yun, na ano rin ako, na parang pinipilit ako sa isang bagay na gano'n. Alam mo yun, parang na hindi ko alam kung tamang term yun, nasasakal or basta parang pinipilit ka sa ayaw mong gawin. Parang ganun, no? So, sabi ko naman sa kanya, naiintindihan kita na if ever man kung mahirapan ka, mahiya ka, ganyan-ganyan. Sabi ko, at least trinay mo. Tingnan natin kung ano magiging outcome. Naniniwala naman ako sa mga late bloomer, no? Late bloomer, parang ako late bloomer. Parang medyo tumanda-tanda, umedad na ako. Doon ko na medyo kinaya makipag-socialize sa ibang tao. Hindi kasi, alam mo yun, hindi naman tayo pare-parehas lahat. Hindi naman pare-parehas lahat ng bata, hindi naman pare-parehas lahat ng, alam mo yun, mga kasing edad ko. So, isa ako doon sa mga introvert na yun, no? Parang, siguro mga nasa 20s na ako, medyo naging confident lang na makipag-usap sa ibang tao nang hindi ko kilala. Kasi high school, college, yan, laging doon lang ako sa comfort zone ko, no? Kasi introvert nga ako. So, yung kinakausap ko is yung talagang mga kakilala ko lang. Ganon ako ka-mahiya. You know? Kaya naiintindihan ko talaga yung if ever man ko ano ma-feel niya today. So, hopefully, making okay naman. And then, sabi ko naman sa kanya, okay lang, naiintindihan ka namin. Pero pag nag-18 ka na, sabi ko, sa'yo na yan. Nasa sa'yo na yan kung paano mo madi-discover na makipag-socialize sa tao. Kasi naniniwala naman ako na, alam mo, hindi naman huli ang lahat para, alam mo yun, magbago na maging kahit extrovert siya. Hindi siya extrovert pala. Yung parang yung in the middle ka na, alam mo yun. Kasi ako naman, introvert pa rin naman ako sa ngayon, no? Introvert pa rin ako, pero ngayon, kaya ko na makipag-usap sa ibang tao. Pero hindi na ganun katagal. Parang being introvert,
parang may ano pa rin ako, may limit ba? Nasasagad pa rin ako. So, pag na-reach na yung limit na yun, kailangan ko ng mag-reset, kailangan ko ng mapag-isa. Ganon yung feels. So, ayun, hopefully maging okay yung first day sa kanya. And sana meron siyang kaklase na Pilipino rin. Kasi nung open house, meron 2 Pilipina na teacher doon. Pero yung isa lang yung teacher niya. So that's a good thing. And sabi naman ng isang Pilipina na teacher, okay naman daw sa school niya. So yun lang yung pinaka main concern namin. And besides that, nasa sa kanya na yun. No? Nasa kanya na kung feel niya ba na mag-school or kami flexible pa naman eh. Kasi once na nag-18 na siya, graduate na siya ng high school, considered as adult na siya, syempre. So, nasa sa kanya na yun, no? So, wala naman ang problema doon kung maging late bloomer siya kasi mahirap na ipilit natin yung isang bagay sa isang tao, which is tingin ko yun yung mas magpapa-worst pa sa situation, no? So, habang ngayon, minor pa rin siya, dito pa rin naman kami para syempre mag-guide sa kanya, makinig sa kanya kung ano man yung mga sentimento niya sa buhay. Pero once mag-18 siya, syempre dapat medyo pa-independent na siya, no? Actually, dapat independent na. Pero yun, ang pasok niya is hindi pala 6 OA, sobrang aga. Ang pasok niya is 8:30 and then susunduin namin siya. Labasan niya ng 3:30, so we'll see. Tingnan natin mamaya kung ano magiging reaction niya, no? I'm excited din naman kami. Pero kinakabahala din kami, syempre, kasi knowing Kyle, kilala namin siya na matahimik talaga. Pero hopefully, maging okay lahat. Makatulong sa, sa personality niya to na makipag-interact and kung ano-ano pa, no? So, ayun, hopefully. And we'll see mamaya pagkasundo namin sa kanya. And on the way na kami para sunduin si Sir Kyle. Ano sa tingin mo, Lab? Ano sa tingin mong ano niya? Okay lang. And ano sa tingin mong na-feel niya? Overwhelming. Tsaka exciting din naman siguro yun. Oo Kasi naman. madami siyang nakikita niya lang sa movie. Yeah. Buti nga yung school niya is mga 10 to 15 minutes lang dito sa aming apartment. So mabilisan lang, pero ang problema kasi sobrang dami nagsusundo kaya talagang natatraffic. So saan kaya tayo maganda dumaan? Pag sa Buffalo, doon na lang ako sa Durango, tapos right, tas Seymour. Nakatraffic yung sa dinaanan natin kanina. Doon na nga ako sa neighborhood dadaan eh. Di ba yung dinaanan natin pa uwi? Doon naman ako ngayon dadaan papunta. Yung pinasukan ko. Kasi kung doon siya lalabas sa bandang harapan. Yung setup pala ng school dito, parang college na sila. Lipat-lipat sila ng classroom. Wala silang permanent na na classroom na pag-i-stayan. So pag lunch, labas talaga sila. Kaya na, labasan na ulit ang school bus. Basta kaya ang first day ni Sir? We'll see mamaya, tingnan natin kung anong reaction niya. Okay lang. And sana makapag-park pa kami, no? Hopefully, makapag-park pa. Pag hindi, edi text na lang kami nila Kyle. Pero, yeah. Sana, kailangan ko pala lumiko dun if ever. Kasi pag dumiretso na ako, labas na ng street yun eh. Hindi na ako makakabalik. Kanina ka pa nagsasalita? I know. Galing sa bahay? Hindi, ngayon lang. Ngayon nandito. Naku. And so yun, nandito na nga kami sa kanyang school. Dumating kami kanina. Hindi pala nagre-record yung aking Osmo. Nakalimutan ko pindutin. Dumating kami mga 3:05 ata.
may mga 15 minutes pa kami mag-antay. Ang dami ng tao, ang daming nag-aantay. Neighborhood lang kasi siya. Parang karamihan ng school dito na alam nasa neighborhood. Sa US. Maliban na lang sa mga private na school. Tsaka yung parang mga Catholic school ba nila. Hi, baby girl. How are you? Hi. Say hi. Malaglag ka dyan, ha? Yan, dami na nag-aantay. Antay gaming. Bili ka na mais lab. May cash ako dito. Ang init kasi sa labas. Diyan lang naman, kita naman kita eh. Yan lang ba yun? Magkano kaya yan? 5? Tingin ko mas mahal pa sa 5 yan eh. May cash ako dito. Excuse me po. Ayan na, nagdaratingan na po yung mga school bus. Itong mga haba ng pila ng sasakyan dito sa side street. First time maghatid kanina, first time magsundo. May 20 dito. Oh. Ba't walang internet dito? Baka pati dito may blocking. Bayan, wala akong data. Paano yan? Hindi tayo may message ni Kyle. Wala akong data. Meron naman ah. Subukan Kamusta nung unang pagpasok mo? Okay. Sabi na nga ba siya okay Nasagot lang. niya. Okay lang. Bakit ano? Huwag mo kasi daw ipitin. Bigyan mo daw siya mais. Ba nanibago? Nanibago naman konti. Medyo na bago. Kasi iba-iba yung kasama ko sa klase. Oo. Every subject. Ganun pala dito, lab. Ganun din ba sa inyo dati? I mean, college ka na dito eh. Ganun pala high school dito. Akala ko isa na rin kayo. So, pero may mga kaklase ka na parehas mo sa lahat o wala? Wala. Wala? Parang yung ibang subject parehas kami. May nakaparehas at ako 2. Hirap. Ah, Well, at least nagustuhan mo. Akala ko hindi mo magugustuhan eh. Puro mga extrovert na tabig eh. Sila nangunguna Sila yung nauna kumausap. Ah, Ay, normal yun. Magtataka ako pag ikaw yung nauna kumausap. di malayo. kasi binibring up ko na lang yung topic na parang alam din nila. Na? Yung parang binanggit nila nung nag-i-introduce sila. Hindi ka naman nahirapan. Hindi. Wala yung nervous ko nung first class. Nung first class? First class? Bakit? Wala lang, parang hindi naman pala nakakaya. Pero nag-introduce kayo isa-isa? Hindi, parang iba-iba kasi sa Kakabusog ba yung lunch nila? Depende kung ilan yung kinuha. Dami Pwede yung ulit? Pwede yung hindi. Parang siya, isang row, tas sa kaliwa, Oo. may nakalagay kung kunwari, cheeseburger, pizza. Oo. Kukuha ka na lang doon. Kuha ka isa lang per Oo. per klase ng pagkain. So wala na palang cafeteria card, no? Yeah. Di mas better. O di yun, makikip mo yung 40 mo. Kasi sa Friday, di ba may Chick-fil-A sila sa school. Sabi magdala ng $8 kung gusto. Kung gusto mo maiba. Kala namin, baback out yan eh. Yeah, huwag daw bumili ng pili kasi baka daw magpa-homeschool ka ulit. Pag wala tayo Pilipino, baka magpa-homeschool bigla. Ano Ay, subject pa yun? science. Hindi ba science yun? Iba yung teacher namin sa science. Kanina? Oo. Bakit iba? Yung pinakauna Yung Pilipino? yung Amerika. May English ka kanina, wala. Oh. Pilipino yun. Hindi. Puti. Yung apelido niya kasi parang Pilipina eh. Yung Reyes. O yung Reyes. Amerikano. Hindi mo siya nakita kanina? Hindi mo na-meet yung kinausap natin? Nakita ko yung pupunta sa di ba kasi magkatapat Oo, magkatapat yun. nakita ko. Wala kang klase sa kanya kanina? Wala. Anong subject nga ba siya? Science din. Eh di ba sabi, math and science araw-araw? Oo, kasi iba yung teacher.
Ay, ganon? Iba yung teacher? Baka nag-substitute or something. Kasi nakalagay naman sa schedule mo, siya lang din lahat eh. Di maganda pala, nakahanap ka ng katapat mo mga hindi nagsasalita. Nakahanap ng katapat na hindi nagsasalita. Ibahin mo naman minsan, ikaw naman mag-approach minsan. Para masana yung ano mo, yung communication skills mo. At the end of the school year, patak ka na mag-English. Di Temper. pala ako mag-grade dun sa, sa PE pag mag-absent ako. Ano na na? Ano daw, di daw ako mag-grade pag mag-absent ako sa PE. Bakit? Kasi puro ano yun eh. Parang exercise. Mag-a-agree na Gabi. Mag-gradean. magigradean. Oo, kasi puro ano yun eh. Exercise. Kung wala ako, hindi mo lang. Exercise na. California, where do I start?